Paano nga ba nagkakilala si Asta at Ichika? Kung saan maaalala natin kung paano nagkakilala si Asta at Captain Yami. Napaka-valuable nga ng alaala na ito dahil hindi inakala ni Asta na kay Captain Yami siya mapupunta. Sa chapter na ito ay masasaksihan natin kung gaano kalakas si Ichika at magugulat nga si Asta dito dahil magkapatid pala itong si Ichika at ang kanyang kapitan na si Yami. At kung isa ka sa mga naghihintay na mapanood ang episode 171 ay pwede mong panoorin ang ating manga review sa YouTube playlist doon sa official YouTube channel natin, ang kadugtong ng episode 170 ng anime. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-follow sa ating Facebook page dahil magsisimula na tayo mga lods. Nagsimula ang chapter na ito kung saan namangha si Asta sa lugar ng Land of the Sun, kung saan lumaki si Captain Yami. Hindi makapaniwala si Asta kung paano siya napunta sa lugar na ito, kung saan malayo sa Clover Kingdom, at napatanong siya kung paano siya makabalik doon. Habang si Ryu ay natutuwa kay Asta at sinabing mag-relax ka muna dahil as of now hindi pa gagawa ng hakbang si Lucius dahil 7 days pa bago ang Judgment Day na binabalak ni Lucius. At nagtataka si Asta na pati pala ang Judgment Day ay alam ni Ryu at tinanong niya kung ano ba ang ibig sabihin ng Shogun. Kaya napaisip si Ryu kung paano niya sasabihin kay Asta para maintindihan talaga kung ano ang ibig sabihin ng Shogun. Sinabi ni Ryu na ang Wizard King ng Clover Kingdom ay masasabi nating kapareho lamang sa Shogun ng Land of the Sun. Kaya nagulat si Asta kay Ryu nang nalaman niyang same lang pala ang Shogun at ang Wizard King. Subalit kahit hindi siya nakakasense ng magic ay hindi niya nararamdaman na malakas si Ryu. Kaya natatawa na lamang si Ryu at sinabing totoong hindi talaga siya malakas at nagulat si Asta kung paano naging Shogun si Ryu kung hindi ito malakas. Habang ang babaeng kasama ni Ryu ay makikitang galit na siya kay Asta at sinabing mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita at huwag kang maglakas na loob uling i-disrespect ang kanilang Shogun. Kaya biglang natakot si Asta at humingi ito ng tawad. Wika naman ni Ryu na okay lang yan, Ichika. Habang tinitingnan ni Asta si Ichika na galit na nakatitig sa kanya, hindi daw niya masasabi ang nararamdaman niya sa babaeng ito, na sa tingin niya ay parang galit na galit talaga ito sa kanya. However, nakikita niya na napaka-familiar ang mukha ng babae, ngunit parang hindi niya ito malalapitan. Sinabi ni Ryu na sigurado siyang gulat na gulat pa si Asta hanggang ngayon dahil gumising ito sa isang foreign country. Kaya mas maiging ipapasyal nila si Asta upang makapagpahinga ang kanyang isipan. Pagkatapos ay lumipat yung scene kung saan ipinakita kung gaano kaganda ang Land of the Sun. At ang lugar na ito mga lods ay resemblance ng Japan culture since ang Japan nga ay ang Land of the Rising Sun. Kung makikita natin, ang watawat ng Japan ay sumisimbolo ng isang araw. At nagsimula ang arc na ito kung saan ipinakita ang sinag ng araw na tinatabunan ng ulo ni Ryu. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6-Eye Gojo, Ryu Minsuku na, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka-DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Ang sumunod na panel ay makikitang magkasamang namamasyal si Asta at Ryu upang makita ang ganda ng Land of the Sun. At habang si Asta naman ay manghang-mangha sa kanyang nakita. Sinabi ni Ryu kung ano ang kanyang masasabi sa lugar ng Land of the Sun. Sagot naman ni Asta na nakakaaliw daw ang lugar na ito dahil marami siyang nakikita na hindi niya nakita sa Clover Kingdom. Habang namamasyal si Asta at Ryu ay nadaanan nila ang isang palabas gamit ang magic na makikitang gumagawa sila ng ibon sa pamamagitan ng tubig at apoy. Subalit ang kaibahan ng kanilang magic ay hindi gumagamit ng grimoire dahil ang kanilang ginagamit ay scroll at ito ang nagsisilbing daan ng kanilang magic spell katulad ng isang grimoire. Kaya nagtataka si Asta kung paano sila nakakapag-perform ng magic spell na hindi gumagamit ng grimoire. Sinabi ni Ryu kay Asta na lahat dito sa Land of the Sun ay gumagamit ng scroll to perform sorcery at ito yung tinatawag na magic dahil ang magic at power ay isang sorcery kaya tinawag nila itong sorcery power.
Habang nagsasalita si Ryo ay kumikinang ang mata ni Asta nang nakita niya ang napaka-familiar na pagkain, ang specialty ng Hagi Village. Ito nga ay ang tatus, na palaging niluluto ni Sister Lily. Kaya hindi makapaniwala si Asta na may tatus din pala sa Land of the Sun. Biglang may naaalala si Asta nang nakita niya ang isang maliit na bata kasama ang kanyang matandang kapatid na babae. At gusto ng bata na bumili ng pagkain at sinabi ng kanyang ate na mas gusto niyang bilhin ng tatos. Naaalala ni Asta nung namamasyal sila ni Sister Lily na kasama si Yuno at gustong gusto niya na bumili ng ibang pagkain at dahil wala silang pera ay nagstick si Sister Lily na bilhin ang tatus. Kaya bumalik ang alaala ni Asta kay Sister Lily, ang nag-iisang babae na minamahal niya na ngayon ay gustong gusto siyang patayin para sa kapakanan ng buong mundo. Pagkatapos ay biglang may nakita si Ryo na hindi maganda at kaagad tinawag at nilapitan ang dalawang batang magkapatid at makikitang kasama pa rin si Ichika habang namamasyal si Ryo at Asta. Sinabi ni Ryo sa dalawang bata na may titignan sila na isang weirdong bagay at tinuro niya kung saan ang daanan papunta doon. Nagtataka si Asta kung ano ang ginagawa ni Ryo sa dalawang batang magkapatid. Pagkatapos ay may biglang naganap na pagsabog sa kinatatayuan ni Ryo kasama ang dalawang batang magkapatid na ikinagulat ni Asta sa sobrang bilis ng pangyayari. At ang dahilan pala ng pagsabog ay ang mga bandido na biglang dumating para nakawin ang lahat ng pagkain sa lugar na makikitang may daladalang katana na binabalutan nila ng magic. Kaya kaagad nagsitakbuhan ng mga tao nang nakita nila ang mga bandido habang si Asta ay napasigaw sa pangalan ni Ryo sa sobrang pag-aalala at napaisip ito na kahit sa ang bansa ay mayroon talagang masamang tao. Pagkatapos ay ipinakita si Ryo na nagawa niyang mailigtas ang dalawang bata sa pagdating ng mga bandido, habang si Asta ay nagtataka kung paano nailigtas ni Ryo ang dalawang bata sa sobrang bilis ng pangyayari. At na-realize ni Asta na inilipat ni Ryo ang dalawang bata sa ibang spot upang hindi madamay sa pagdating ng mga bandido. Nakita ng mga bandido si Ryo at hindi ito makapaniwala na ang una niyang makakaharap ay isa lamang mahinang nilalang. Habang si Ryo ay napakakalmado at hindi natatakot na sinabing hindi dapat maalarma ang mga bandido sa kanya dahil siguradong nararamdaman nito na wala siyang sorcery power. Kaya nagulat na naman si Asta mga lods nang nalaman niyang wala talagang magic si Asta katulad niya. Subalit may angking hindi matatawarang talento at yun ang makita ang hinaharap. Habang ang mga tao ay nagulat nang biglang pumagit na si Ichika upang kalabanin ng mga bandido. At ibinigay naman ni Ryo ang pagkakataon kay Ichika na tapusin ng mga bandido. Hindi napigilang tumawa ng mga bandido kay Ryo nang nalaman nilang isang payat na batang babae ang kanilang makakalaban. At sinabi pa ng mga bandido na isa daw kaawa-awa si Ryo. Bakit hindi na lamang siya sumama sa kanila? At si Ichika ay galit na galit habang nakikinig sa mga pinagsasabi ng bandido. Pagkatapos ay biglang nag-iba ang aura ni Ichika mga lods dahil parang kinokontrol niya ang kanyang lakas sa buong katawan at lumalabas ang parang kuryente sa kanyang mga mata. Habang si Asta ay nagulat sa kanyang nakitang pambihirang lakas ni Ichika. At heto na nga mga lods, kinalaban ni Ichika ang apat na bandido na hindi man lang ginamit ang kanyang katana. At sa scene na ito mga lods ay napakabilis ni Ichika to the point na parang nag-iisang hit lamang sa bawat bandido at makikitang umaapaw sa katawan ni Ichika ang kanyang sorcery power. Pagkatapos sa sumunod na panel ay makikitang ang apat na bandido ay dumikit sa pader at sa sobrang lakas ni Ichika mga lods ay humulma talaga ang katawan ng mga bandido doon sa pader. Habang si Asta mga lods ay gulat na tinitingnan si Ichika na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at napasabing ano daw tong nakita niya ngayon. Dahil sa mga sandaling iyon ay naramdaman niyang napakakapal ng ki ni Ichika na parang tinupi daw ito ng 10 ulit at pagkatapos ay mayroong darkness na lumalabas sa katawan ni Ichika. Habang lahat ng mga taong nanunood ay nakakilala kay Ichika na isa sa member ng Ryozen 7 at tinawag ang kanyang pangalan na si Ichika Yami. Kaya lumabas ang napakaraming pawis ni Asta nang narinig niya ang tunay na pangalan ni Ichika ay si Ichika Yami. Kaya napasabi si Asta na hindi ito maaari. Huwag mong sabihin at biglang hinawakan ni Ichika ang mukha ni Asta at sinabing huwag mo akong kausapin na parang matagal tayong magkakilala. Tagalabas. At parang na-recall nga dito kung paano unang nagkakilala si Asta at Captain Yami na ganitong ganito yung ginawa ni Yami kay Asta noong una silang nagkita. At makikitang si Asta ay sobra talagang pinagpapawisan.
At si Ryo naman ay natutuwa habang tinitingnan ng dalawa. At sinabing si Ichika ang nakababatang kapatid na babae ni Yami. Kaya kung gusto daw lumakas ni Asta ay magsasanay siya kasama ang Ryozen 7. Habang si Asta ay hindi pa rin nakakapagsalita sa sobrang higpit ng paghawak ni Ichika sa kanyang mukha. Pagkatapos sinabi ni Ichika na hindi niya alam kung bakit hinahanap siya ni Ryo. Subalit hindi talaga niya gusto ang mga lalaking katulad ni Asta. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods.